Welcome back sa Anli Kaalaman. Dahil sa sunod-sunod na labanan sa pagitan ng mga bansa, mga kaguluhan na parabang wala ng katapusan, ang bansang United States ay palagi nasasangkot dahil sa posisyon nila bilang isang global power. Sa digmaan ng Russia at Ukraine, Hamas at ng Israel, sa issue ng China at Taiwan, at pati na rin sa China versus Philippines over sa West Philippine Sea. Pero kung mapapansin natin, ang pinakamalaking kalaban ng United States ngayon sa ekonomiya at military ay walang iba kundi ang China. Tariff war, West Philippine Sea, Taiwan invasion, at marami pang iba. Kaya naman sa video na ito, pagkukumparahin natin ang mga kakayahang militar ng dalawang superpowers na ito at titignan natin kung sino nga ba talaga ang superior sa kanilang dalawa pagdating sa isang digmaan. Ang US Armed Forces ay kilala sa buong mundo na ang pinakel o ang rurok ng lakas ng isang hukbong militar. Mapapagmalaki nila ang kanilang makabagong teknolohiya sa mga sandata, advanced na strategy at pondong militar na tila ba walang hanggan. Maaaring ang US ang pinakamalakas pero hindi sila ang pinakamalaki. Ang pinakamalaking hukbo ay ang bansang China, ang People's Liberation Army o ang PLA, pinakamalaking hukbong militar sa buong mundo. Sa isang factor naman, tila ba tabla ang dalawang bansa na ito. Ang Navy nila o ang hukbong pandagat ay parehong may nakahandang 350 na warship para sa digmaan, pero hindi naman sapat ang bilang para malaman kung sino ang panalo dahil malaking factor din ang quality at malalaman mo mamaya. Kaya naman, mas malakas nga ba ang US military sa China o makukuha ng Beijing ang titulong number 1 na matagal nang hinahawakan ng United States? At bago natin simulan, mangyari lamang na i-like ang ating video bago pa natin ito makalimutan. At kung okay na, well, sisimulan na natin. USA versus China. Ang PLA ng China ay walang duda na ang pinakamalaking hukbong militar sa buong mundo. Base sa huling data, nasa 2 milyon ang active personnel ng China habang nasa 1.3 lamang ang sa United States. Simple lang, dahil mas maraming tao sa China, mas marami din ang kanilang military. 1.4 billion ang populasyon ng China sa mga oras na ito at 340 million naman ang sa United States base sa huling census at record ng government. Subalit, sa kabila ng mas mababang bilang ng sundalo ng United States, mas kalat naman ang mga ito sa iba't ibang panig ng mundo, dahilan kung bakit kayang-kaya nilang umatake kahit saan man yan sa mundo sa loob lamang ng isang araw. Halimbawa na lamang ang aksyon na ginawa ng US sa sindikato na sinusuportahan ng Iran na mas kilala bilang mga Houthis. Nabalitaan nyo naman siguro yan dahil sa presensya ng United States sa iba't ibang bansa at sa kadalasang pamamagitan nila sa mga gulo, tinagurian ng United States bilang World Police o pulisya ng pangbuong mundo, hindi pangkalawakan. Habang ang mga bansa at nation ay tumataas o bumababa ang bilang taon-taon, ang United States ay nagme-maintain ng bilang ng sundalo sa loob ng halos 2 dekada dahil ang estratehiya ng United States ay hindi umaasa sa bilang kundi sa power projection at sa mga advanced nilang teknolohiya. Dahil nga advanced ang technology ng US pagdating sa military at sandata, kayang-kayang i-operate ang mga ito ng mas konting tao o workforce. Dahilan kung bakit hindi nila kailangan ng sandamakmak na sundalo na kapag nabagsakan ng bomba ay marami rin naman ang mamamatay. Nag-focus kasi ang US sa quality kaysa sa quantity. Bukod naman sa quality ng sandata at teknolohiya, masasabi din na quality ang mga training at strategy ng US Army na advanced din ayon sa mga eksperto. Isang bagay kung bakit sinasabi na palaging nasa kondisyon ng mga sundalo ng United States sa panahon ng digmaan. Sa kabilang banda, mas priority ng China ang quantity kaysa sa quality. Dahil malaki din ang populasyon nila, talagang marami silang mare-recruit ng mga sundalo. 2 million ang active troops ng China. Pero kung babalikan natin ang mga nakalipas na taon, mapapansin na malaki ang pinagbago ng military ng China kumpara sa panahon ngayon. Noong mga taong 2000 hanggang 2010, tinataya na aabot ang bilang ng PLA sa 4 na milyon base sa data noon. Pero 2 milyon lang sila hanggang ngayon. Ibig sabihin nito, unti-unting nagbabawas ang China ng manpower sa kanilang military. Bakit nga kaya? Well, nag-i-invest na rin sila sa mga mas modernong kagamitan at sa mga high-tech na sandata. Kasama na dyan ang cyber warfare, AI o artificial intelligence at precision strike capabilities.
binabago ng China ang kanilang military dahil kung dati ay malakas sila sa lupa, ngayon gusto na nilang maging bansa na kayang makipagsabayan sa dagat at maging sa himpapawid. Pero kahit medyo bumaba ang bilang ng sundalo ng China, ang kakayahan at combat readiness ng kanilang mga sundalo ay nagbago o nag-improve talaga ng malaki. Mas nag-focus ang China ngayon sa mga special operations, joint warfare at mechanized forces. Tama, tila ba ginagaya na nila ng pakonti-konti ang standard ng United States. Ang mga activities na ginagawa nila ngayon na mga joint military exercises ay ginagawa nila kasama ang tropa nila na Russia. Yan ang isa sa mga strategic allies ng China at close na close sila. Ano naman kaya ang nakuha ng China sa mga Russian? Well, ang Russia ay isa sa mga bihasang sundalo sa buong mundo. Mga sundalo na nakaranas ng maraming labanan at meron din silang mga advanced na teknolohiya pagdating sa military. Bukod pa sa mga yan, alam naman natin na ang Russia ay ang bansa na may pinakamaraming nuclear weapon sa buong mundo. Nasa kanila rin ang sinasabi na pinakamalakas na nuclear bomb na kung tawagin ay ang Tsar Bomba. Pero hindi kasali ang Russia sa usapan, kaya balik tayo. Ano nga ba ang status ng dalawang bansa pagdating sa bilang ng mga sundalo? Pwes lamang na lamang pa rin ang quality ng sundalo ng United States, pero maaaring makalamang ang China sa matagalang labanan dahil sa dami ng bilang nila. Pero pagdating sa output ng mga sandata, malayong malayo ang China sa United States kung ikukumpara ang investment sa sandata at teknolohiya ng dalawang bansa. Malayo pa sa ngayon pero maaari ang magbago. Makikita naman ito sa budget na nilalaan ng bansa sa kanilang hukbong militar. Taong 2025, ang budget ng US Army ay umabot sa $849 billion. Tumaas ng konti nung nakaraang taon na nasa $800 billion lamang. Dahil dyan, ang US ay kilala na pinakamagastos o bansa na may pinakamalaking budget sa buong mundo pagdating sa National Defense Program. Ang budget nila ay mas malaki pa sa mga sumusunod na bansa kahit pa pagsamasamahin ang mga budget nila. Sa kabilang banda naman, ang China ay tinatayang may budget sa military na 266 billion. Subalit may ilang analyst na nagsasabing ang budget ng China sa military ay mas malapit sa $700 billion. Tinatago kasi ng China ang mga data nila at hindi nila pinapakita sa buong mundo ang buong detalye. Diskarte ang tawag dyan. Pero kahit papatuloy na lumalaki at yumayaman ang China, nasa 1.3% lamang ng GDP nila ang napupunta sa kanilang national defense budget. Malayong malayo sa 3.4% ng United States. Subalit ang budget ng China, kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, ay patuloy na lumalaki. Pinapakita lang nito na yumayaman ang bansang China. Sa loob ng 12 taon lamang, na doble ang budget ng military ng China. Kitang-kita na malaki ang inambag ng biglaang paglaki ng ekonomiya ng China noong mga nakaraang taon. Bukod pa dyan, nag-invest na rin sila sa mga modern equipment kaysa umasa sa dami ng bilang ng sundalo. Lahat talaga kayang gayahin ng China, no? Hindi lamang yan, dahil ang China ay kilala rin bilang bansa na kayang gumawa ng napakaraming sandata o armas sa loob lamang ng maikling panahon. Parang production nila, kaya din gawin ng China yan sa kanilang weaponry. Lahat ng yan ay salamat sa kanilang napakalaki at napakabilis na manufacturing capacity. Sa kabilang banda, ang mga sandata ng US ay di hamak na purong kalidad. Mga sandata na ginawa ng mga dati pa nilang mga manufacturers na nagpo-provide sa kanilang mga weaponry. Yun nga lamang, meron ding mga downside ang mga cutting-edge technology na sandata ng United States. Limitado lang ang production at nagkakahalaga ito ng napakamahal para lang sa mga high-ends na military equipment. Sa kabilang banda, ang China naman ay same old story. Kayang-kaya nilang kopyahin ang Western military technology at gumawa ng sandamakmak na military equipment. Nire-reverse engineer lang nila ang mga sandata ng US at gumagamit sila ng mga mas cheap at mas murang materyales para makapag-mass production ng mga sandatang gusto nilang gayahin. Parang Rusi lang yan. Ay, sorry. Subalit kahit na ang mga sandata ng China ay hindi kagaya at sinlupit ng original version nito, maraming eksperto ang nagsasabi na halos pareho na ang performance nito sa mga tunay na model. Grabe, nag-i-improve na talaga ang panggagaya ng China. Bukod sa halos kagaya na ito ng tunay, advantage pa nila ang abilidad nila na mag-mass produce na kailanman ay hindi mapapantayan ng US. Kaya naman masasabi natin na nagtatabla ang dalawang bansang ito pagdating sa economic power, habang ang United States ay ang superpower sa mga oras na ito. Binabalak ng China na labanan ang US o higitan pa sa mga susunod na mga taon.
Ngayon pag-usapan naman natin ang naval power ng US at ng China. Ang US Navy at ang PLAN o People's Liberation Army Navy ay dalawang hukbong pandagat na kinakatakutan sa panahon ngayon, pero malaki ang diferensya ng dalawang ito. Isa sa pangunahing diferensya ng dalawa ay ang sukat at kalidad ng kanilang mga warship o barkong pandigma. Tinatayang merong 350 warships ang parehong bansa na ito, pero ang mga gamit ng mga barkong iyon ay may malaking pagkakaiba. Kaya nga hindi pwedeng sa bilang lang tayo magbabase dahil iba't iba ang uri ng mga fleet at warship. Iba't iba din ang kakayahan ng mga ito, kaya silipin natin. Isa sa pinagkaiba ng dalawang navy na ito ay ang aircraft carriers. Ang US ay merong 11 nuclear power na aircraft carrier. Ito ang pundasyon ng kanilang global power projection o ang pagpapakita nila ng lakas kahit pa sa labas ng kanilang teritoryo. Sa kabilang banda naman, ang China ay meron lang 2 active na aircraft carriers at yung pangatlo ay nag-a-undergo pa lang ng sea trial. Tinetesting pa lang. Malay mo sa West Philippines nila ito gamitin. Bukod pa dyan, ang mga Chinese aircraft carrier ay tinuturing na inferior o mas mababang klase kumpara sa aircraft carrier ng United States. Halimbawa nito ay ang bagong-bago nilang aircraft carrier na tinatawag na Fujian ay pinapaandar pa rin gamit ang fossil fuel na limitado lamang ang kayang gawin kumpara sa mga aircraft carrier na pinapaandar ng nuklear. Dahilan kung bakit ang mga carrier ng China ay hindi pwede sa malayo ang biyahe. Yan ang disadvantage ng fossil fuel sa nuclear-powered na carriers. Sa kabilang banda, ang USS Gerald R. Ford ay ang pinaka-advanced na aircraft carrier ng United States ngayon. Isang halimbawa na hindi mapapantayan ng mga carriers ng United States. Kaya nitong mag-deploy ng mga superior air fleet gaya ng F-35C stealth fighter, EA-18G Growler at ang E-2D Hawkeye. Ito ang nagbibigay sa US ng advantage pagdating sa detection, coordination at strike capabilities. Kaya naman, ano nga ba ang pwedeng gawin ng China para makadikit sa United States pagdating sa naval power? Obvious na, paramihin ang mga warship. Sa ngayon tinatayang nasa 350 ang warship ng China at estimated nalalagpas ito ng 400 bago matapos ang taong 2025. Pero sabi ko nga, walang kwenta ang bilang kung ito ang ating pagbabasihan dahil karamihan sa mga warship ng China ay mga corvettes, ang mga pinakamaliliit na uri ng warship at nakadesenyo lamang para sa mga coastal warfare. Ang US Navy naman ay matagal nang pinace out ang corvettes matapos ang World War II. Kaya kahit saang anggulo natin tignan, parang hindi talaga makakadikit ang China sa United States pagdating sa naval power. Hindi lang Navy ang importante sa pagitan ng digmaan sa dalawang bansang ito. Ang air power ang sinasabi ng mga eksperto na mas importante sa lahat. Pero sa larangan, sa himpapawid, talaga namang magpapakitang gilas ang United States sa usapang ito. Ang United States ay ang may pinakamalaking fleet ng aircraft sa buong mundo. Nasa 13,000 lang naman. Sa kabilang banda, ang China ay meron lamang 3,100 na aircraft na hinatid sa Air Force at sa kanilang Navy. Hindi lamang yan ang diferensya dahil ang US ay merong mas advanced na uri ng mga aircraft. Halata naman na ang mga quality sa bawat aircraft ay papabor sa US, pero ang pinakakinakatakutan sa kanila ay ang F-22 Raptor at ang F-35 Lightning II. Parehong 5th generation aircraft na ginawa para sa stealth, superior maneuverability, advanced avionic at multi-roles capabilities. Ang mga jet na ito ay magbibigay ng superiority sa US laban sa China. Kung mapapansin, 5th generation na ang dalawang ito. Kaya naman dekada na ang ginugol para i-refine ang mga jets na ito para makamit ang pinakamahusay na performance ng isang aircraft. Sa kabilang banda, meron ding 5th generation ang bansang China. Ito ang tinatawag nilang Chengdu J-20 Mighty Dragon. Nilabas ito taong 2017 at magmula noon, ilang beses na rin itong in-upgrade para i-improve ang mga capabilities, lalong-lalo na sa stealth. Merong 3 bagay ang kailangan tandaan pagdating sa aircraft ng US at ng China. Una, ang J-20 ay walang kakayahan na makipagsabayan sa 5th generation na aircraft ng US dahil yan sa madalas na problema sa makina, mahinang klase ng armaments at outdated na disenyo ng J-20. Lahat ng yan ay nagpapahiwatig na ang J-20 Mighty Dragon ay isang reverse engineering attempt para gayahin ang mga 5th generation na fighter jets ng US. Tama. Gumagawa din sila ng Rusi na jets. Bukod pa dyan, ang J-20 ay hindi pa rin nakakaranas ng isang labanan. Kaya lahat ng kakayahan nito ay galing lamang sa mga Chinese engineer base sa mga pag-test
o pagsubok sa mga aircraft na ito. Kaya naman maaaring mga hulugan na mas mahina pa ito kung ikukumpara sa mga statistics na binigay ng China sa jet fighter na ito. Kumbaga hindi pa ito subok sa tunay na bakbakan. Pero kagaya sa lahat ng bagay, lamang ang China pagdating sa production rate. Ang US Air Force ay merong 186 na F-22 Raptors at nasa 630 naman ang F-35. Plano naman nilang magdagdag ng nasa 1,800 na F-35 sa mga susunod na mga taon. Kaya sila ang pinakamalaking fleet ng 5th generation na aircraft sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang J-20 ay bago palang nilabas at meron na itong 300 piraso bago matapos ang taong 2024. Pero pandalas ang China ngayon sa pag-produce ng mga aircraft na ito. Paspas talaga. Ang mga manufacturer ay balak gumawa ng 100 piraso kada taon at walang limit kung hanggang kailan sila gagawa ng mga aircraft. Ayon sa mga eksperto, bago dumating ang taong 2035, ang Chinese Air Force ay tinatayang makakagawa ng nasa 1,000 J-20. Makakadikit na sila sa dami ng bilang ng jet fighter ng US. Pandalas din sila sa paggawa ng J-16 at J-10. Pero sa usapang Air Force naman, ang mga manned aircraft gaya ng mga 5th generation ng US ay maaaring ma-phase out pagdating ng araw dahil yan sa paglitaw ng mga unmanned drones at dyan malakas ang China. Ang mga unmanned drones ay unti-unting nagiging epektibo at high-tech na kayang gumawa ng malaki at makapaminsalang atake ng walang sinusugal na buhay. Dahil wala namang mga nakasakay sa mga drones na ito, ang China ay ang pinakamalaking producer pagdating sa mga drones. Bukod pa dyan, ang China ay bahay ng kumpanya na patuloy na nagde-develop ng technology pagdating sa mga drones. At kapag nakagawa ang China ng mga pandigmang drones, kayang-kaya nilang paspasan ang paggagawa nito para itapat sa karibal nila na United States. Sa madaling salita, ang advantage pagdating sa himpapawid ay nasa panig pa rin ng United States. Pero maaaring magbago yan sa hinaharap kapag ang China ay nakapag-develop ng mga panapat nila sa mga 5th generation aircraft at kayang-kaya din nila na paspasan ang paggagawa nito. Mapabagong aircraft man yan o bagong drone technology. Pero teka lang, meron pang isang aircraft ang US na tila ba hindi mapapantayan ng kahit na sino o kahit na anong aircraft sa buong mundo. Kasama na dyan ang China, walang iba kundi ang mga stealth bombers. Ang B-21 Raider ay isang bagong pangmalakasang aircraft na nireveal ng US taong 2022 at hanggang ngayon, nasa testing stage pa rin ang aircraft na ito. Isa sa mga key feature ng B-21 ay ang kakayahan nitong magbagsak ng malakas na bomba kahit pa sa mga underground bunkers ng mga kalaban. Dahilan kung bakit kayang-kaya ng US na sirain ang mga missile silo at weapon storage ng kahit na anong bansa sa kahit saang bahagi ng mundo. Kaya naman, hindi na nila kailangan gumamit ng nuclear weapons para talunin ang isang nuclear power na bansa. Ang chance na magbintis ang stealth bomber ay napakaliit dahil sa advanced na technology ng US para sa precision ng bawat aircraft. February taong 2025, ang US ay merong 19 na B-2 Spirit stealth bombers. 20 sana ito, kaso may isang sawing palad na nasira taong 2022. Ang B-2 ay isang multi-role bomber na ginagamit ng US mula pa noong taong 1997. Kaya nitong magdala ng mga conventional at nuclear na bomba. Dahil naman sa disenyo nito na parang pagi o parang paniki, mabilis itong nakakapasok sa depensa ng mga kalaban. Parang Raider yan sa mga motor. Ang B-21 naman ay modernong uri ng B-2 kung saan inaasahan na ito ang papalit dito at mapipace out na ang B-2. Plano ng US Air Force na gumawa ng nasa 100 B-21. Pero dahil sa tumitinding tensyon sa panahon ngayon, maraming nagmumungkahi na mas makakabuti kung dadagdagan ito ng US at posibleng umabot ito sa bilang na hanggang 200. Sa madaling salita, sa ngayon, number 1 pa rin ang US dahil kulang pa ang H-20 para tapatan ang B-2 at B-21 ng United States. Bukod pa dyan, nangangahulugan lang ito na tanging ang US pa rin ang tanging bansa na may kakayahan pagdating sa long-range bombardment. Malaking bagay ang advanced na detection capabilities ng United States kaya naman pumapabor sa kanila ang labanan pagdating sa himpapawid. Bukod pa dyan, paspas din ang China sa paggagawa ng mga nuclear weapons. Taong 2024, lagpas 600 na ang bilang ng nuclear arsenal ng bansang China. Tinataya namang lalagpas ito ng 1,000 bago matapos ang taong 2030. At syempre wala pa yan kung ikukumpara sa United States. Ang stockpile ng US ngayon pagdating sa nuclear weapon ay aabot sa bilang na 1,700. Yan pa lang yung nakadeploy o nakaredy na umatake. Bukod pa dyan ang 1,900 na nakareserba naman.
sila lang naman ang pangalawa sa mga bansa na may pinakamaraming nuclear weapon sa buong mundo. Nalagpasan lang ng konti ng Russia. Bukod naman sa mga warship ng mga Navy, mayroon pang dapat ikumpara na sasakyang pandigma sa pagitan ng dalawang bansang ito. Walang iba kundi ang mga submarines. Siyempre meron ding submarine ang China, kaya tignan natin kung kanino nga ba ang mas malakas. Ang US ay gumagamit lamang ng mga nuclear powered na submarine. Pangmalayuan nito, hindi gaya ng mga submarine na gumagamit ng fossil fuel bilang gatong. Dahilan kung bakit global ang abot ng US pagdating sa usapang submarine. Ang US ay merong 14 na Ohio-class ballistic missile submarine. Isa itong critical na bagay para sa US nuclear deterrent. Bukod pa dyan, meron pa silang 4 na Ohio-class guided missile submarine. Nagdadala naman ng mga ito ng mga conventional weaponry para sa precision strikes. Ang attack submarine naman nila ay binubuo ng 3 Seaworth class, 23 Los Angeles class at 23 rin ang Virginia class. Nakadesenyo ang mga ito para sa anti-submarine warfare at intelligence gathering. Lamang din ng US pagdating sa teknolohiya ng stealth, sensor capabilities hanggang sa mga armaments o mga sandata pagdating sa submarine. Patunay na sila ang bansa na may pinaka-epektibo at coordinated na submarines para sa kahit na anong senaryo. Sa kabilang banda, ang China naman ay merong magkahalong fleet ng submarine na gumagamit ng nuclear at diesel. At kagaya ng aircraft nila, nakafocus lang ang mga subs ng China sa regional at hindi pang buong mundo. Taong 2024, ang pulutong ng China ay binubuo ng 6 na ballistic missile submarine, 6 na nuclear power attack submarine, at 46 na diesel attack submarine. Hindi na natin kailangan pang busisiin ang submarine ng dalawang bansa na ito dahil teknolohiya pa lang at uri ng gatong na ginagamit ng dalawang bansa, kitang-kita na malayo pa sa katotohanan ang China. Ang US ay gumagamit lamang ng nuclear-powered submarine dahilan kung bakit kaya nitong bumiyahe ng malayuan pang buong mundo. Ang stealth capabilities naman nito ay hindi rin mapapantayan. Kayang-kaya nilang dumaan sa mga regional sea nang hindi man lang nade-detect o nakikita ng kalaban. Totoo naman na sa taong 2030, maaaring mahigitan ng China ang US pagdating sa bilang ng submarine. Makakalamang sila sa portion na yan. Pero dahil puro nuclear powered ang submarine ng United States, hindi nila kailangan ng maraming bilang nito. Taong 2024, merong isang submarine ng China na lumubog habang tinetesting. Patunay na kulang pa ang China para i-flex ang submarines nila kahit pa madami ito. Overall, base sa statistics ng military at global positioning, wala pa sa kalingkingan ang China laban sa United States. Malaki ang tsansa na papabor ang panalo sa panig ng mga Amerikano. Subalit dahil sa patuloy na pagbabago ng panahon, mabilis na pag-advance ng teknolohiya sa iba't ibang panig ng mundo, maaaring magbago ang mga status ng mga bansa sa loob lamang ng ilang dekada. Kaya ano sa tingin mo, mamaintain kaya ng US ang kanilang titulo bilang global superpower o maaagaw ito ng China sa mga darating na taon o dekada? Ilagay nyo lang sa comment section at kita-kits ulit.